Sinabi ni Ianshun sa mga mandirigma na bagaman tila malalim ang sining pandigma ng Angkang Wangbo, wala naman itong kakaibang taglay. Hindi maintindihan ng dalagang Wangbo kung paano natalo ng kanyang kapatid sa isang taong walang awang katulad ni Ianshun. Ngunit hindi pinansin ni Ianshun ang mga sinasabi nito. Ipinaliwanag niyang hindi niya pinatay ang binata at binanggit na tiyak na may mga kakaibang gamot ang kanilang angkan na maaaring magpagaling dito. Nainas ang dalaga sa kanyang narinig at mariing sinabi kay Ianshun na tatandaan niya ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Wangbo Mongren, sabay alalay sa kanyang kapatid. Nangako siyang hindi niya kailanman malilimutan ang ginawa ng truth-seeking sect. Ngunit kalmado lamang si Ianshun at sinabing wala ng dahilan para palawakin pa ang alitan. Sinabi pa niyang kaya pa niyang tumanggap ng mga atake kung gusto nitong ipagpatuloy ang laban. Hindi makapaniwala si Mongren sa narinig. Tinanong ni Ianshun kung nais pa ba nitong magduelo. Doon ay nagsimulang kabahan ang dalaga. Sinabi ni Ianshun na ang isang angkang mandirigma ay hindi basta-basta nagpapadala ng mga kabataan lamang, kaya't tinanong niya kung may mga matatanda bang kasama nila. Agad namang kumilos ang mga mandirigma ng Wangbo, sabay hawak sa kanilang mga espada. Bago pa man makilos ni Ianshun, tinawag siya ni So, na nagsabing tila sumosobra na siya sa kanyang mga pang-uuyam. Iminungkahi nitong suriin muna nila ang paligid sapagkat kapag dumating ang iba pang kasamahan ng Wangbo, maaari silang habulin. Hindi agad naintindihan ni Ianshun ang tinutukoy ni So. Sa isip niya, hindi pa nga siya nagsisimula mang-asar. Ngunit napagtanto niyang sila ay nagpapanggap bilang mga kasapi ng truth-seeking sect, isang samahang kilala sa Jianghu sa paghahangad ng kasikatan at pakinabang. Alam niyang kung nais nilang magmukhang isang tunay na orthodox sect, kailangan niyang umakto ng naaayon dito. Kaya't pinakawalan niya ang kanyang enerhiya at isang hakbang lang ay agad siyang lumitaw sa harap ni Mongren. Nabigla ang mga bantay dahil hindi nila naramdaman ang kanyang paglapit. Sa malamig na titig ni Ianshun, nakita ng dalaga ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ipinahayag ng binata na gusto niyang hamunin ang dalaga sa isang formal na duelo. Gulat na gulat si Mongren sa narinig, ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Ianshun. Agad nitong hinawakan ang kanyang damit at itinayo siya. Bago pa man makilos ni Ianshun, may isang lalaki ang sumigaw ng teka lang. Sinabi nitong wala ng dahilan para lumala pa ang sitwasyon. Sabay na lumingon si Ianshun at si Mongren sa nagsalita, isang binatang may hawak na bote ng alak at may dahon sa bibig. Sinabi nito kay Ianshun na maaaring may nasabing ang hindi maganda ang kanyang mga kapatid, ngunit tila sobra na ang ginagawa niya. Sa sandaling iyon, nakilala ni Ianshun ang lalaki. Siya ang may-ari ng Solar Divine Meridians at ang batang pinuno ng Angkang Wangbo. Napansin ni Mongren ang pagtingin ni Ianshun sa kanyang nakatatandang kapatid. Nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang palad at nagtangkang atakihin ang ulo ng binata. Ngunit hindi alintana ni Ianshun ang kasarian ng kalaban. Bago pa man umabot ang kamay ng dalaga, isang malakas na suntok ang binitiwan niya sa ulo nito. Nabulunan ng dugo si Mongren, at pati sina So at ang mga mandirigma ng Wangbo ay napasigaw sa gulat. Umiti lamang ang batang patriarka, ngunit hindi pa tapos si Ianshun. Muling bumuo ng kamao ang binata at sunod-sunod na inundayan ng suntok ang mukha ng dalaga hanggang sa mawalan ito ng malay. Sinabi ng batang patriarka na nag-aalala na siya kung paano tatanggapin ng mga nakatatanda ang nangyari. Itinapon niya ang bote ng alak at ang dahon sa bibig, at sa isang iglap ay lumitaw sa tabi ni Ianshun. Binalutan niya ng nag-aapoy na enerhiya ang kanyang kamao at mabilis na umatake, tinangkang sunggaban ang kamay ni Ianshun. Agad na binitiwan ni Ianshun si Mongren at sinalubong ang atake ng lalaki. Inilayo ng batang patriarka ang kanyang kapatid at ipinagpatuloy ang laban. Hirap si Ianshun na tukuyin kung alin sa mga galaw ng kalaban ang tunay at alin ang mga pain. Gayunman, nakasabay pa rin siya sa bilis nito. Napansin niyang ang enerhiya sa mga kamay ng kalaban ay labis na mabigat at mainit, isang palatandaan ng isang napakataas na antas ng sining pandigma. Sa bawat salpukan ng kanilang mga kamao ay nagkakaroon ng maliliit na pagsabog. Pakiramdam ni Ianshun ay nakikipagtagisan siya sa isang mas bihasang bersyon ng kanyang sarili. Hangang-hanga naman ang batang patriarka,
na hindi makapaniwala na may isa pang mandirigmang katulad niya. Pinabilis pa niya ang kanyang mga atake, tila nasisiyahan sa laban. Habang tumatagal, napansin ni Yanshun na unti-unti siyang nadidiin. Kaya't nagpasya siyang baguhin ang kanyang pamamaraan. Itinuon niya ang enerhiya sa kanyang palad at ginamit ang Infinite Blossom Fist Strike, kasabay ng teknik na tinatawag na Vortex. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa paligid ng magbanggaan ang kanilang mga kamao. Naitulak si Yanshun sa lakas ng banggaan, samantalang ang batang patriarka ay nanatiling nakatayo sa parehong lugar. Umiti ito at sinabing magiging kamangha-mangha si Yanshun paglipas ng mga taon kung ipagpapatuloy niya ang pagpino ng kanyang kakayahan. Mataman lamang siyang tinitigan ni Yanshun, napansin niyang ni hindi ito umatras kahit kaunti. Muling kumuha ng dahon ang batang patriarka at inilagay sa kanyang bibig. Sinabi nitong hindi na makikita ni Yanshun ang araw ng kanyang pag-unlad, at bago tuluyang lumayo, humingi siya ng paumanhin sa ngalan ng kanyang mga kapatid. Dagdag pa niya, hindi umano makakayang tingnan ni Mongren si Yanshun sa mata sa loob ng susunod na 10 taon. Nang makita ni Mongren ang matalim na tingin ng kanyang nakatatandang kapatid, nakaramdam siya ng matinding kaba. Agad na nagtipon ang batang patriarka at ang kanyang grupo, sabay kuha ng kanilang mga gamit. Habang dumaraan sila kay Yanshun, sinabi ng batang patriarka na magkikita silang muli balang araw. Tinalikuran ni Yanshun ang grupo at pinanood silang magpatuloy sa paglalakad. Sa isip niya, mas mainam sana kung pumasok na lamang ang batang patriarka sa Desolate Fortress upang asamin ang Fruit of the World Tree. Habang nag-iisip, naalala ni Yanshun ang laban nila kanina, ang paraan ng paggamit ng lalaki ng kanyang kamao at pandama. Namangha siya sa kung paano nagamit ng kalaban ang kanyang mga instinct sa labanan. Doon niya napagtanto na kailangan niyang matutunang huwag manatiling nakatuon sa isang direksyon ng atake. Sa gitna ng kanyang pagninilay, tinawag siya ni Wan at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Wan na plano sana niyang makialam kanina, ngunit umatras siya ng mapansing tila nag-e-enjoy si Yanshun. Biro pa nito na bihasa raw ang binata sa pang-uuyam ng tao. Tumawa lamang si Yanshun at sinabing totoo ngang nasiyahan siya sa laban, ngunit idinagdag niyang hindi niya lubos maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Wan na magaling siyang mang-provoke. Nagkatinginan sina Wong at Soon, tila nagulat sa sinabi ni Yanshun. Napagtanto nilang ganoon lang talaga ang ugali ng binata, natural at walang pinipilit. Sinabi ni Wong na ang batang patriarka ng Wangbo ay isang kahangahangang kalaban. Marami raw ang nag-aakalang siya'y isang mayabang na batang naglalakad sa ulap, ngunit ayon kay Wong, ang kanyang kakayahan at ugali ay eksaktong umaayon sa mga balitang iyon. Lumapit naman si So kay Yanshun at ipinahayag ang paghanga niya, dahil isang hakbang lamang ang itinulak sa kanya ng batang patriarka. Ibinunyag ni So na tinatawag ang batang patriarka bilang Supreme Flame Dragon, at siya ang kinikilalang pinakabihasang mandirigma sa hilaga ng Ilog Yangtze. Siya raw ang naghari sa Dragon Phoenix Summit noong siya ay 20 taong gulang. 5 taon na ang lumipas mula noon, kaya't nagulat si Yanshun sa kanyang narinig. Dagdag pa ni So, mayabang daw noon ang Supreme Flame Dragon dahil sinabi nitong naaaliw siya sa dating kampyon ng paligsahan, ang White Shilon. Tinuligsa ni Yanshun ang edad ng kalaban at tinanong kung totoo ngang nakalipas na ang 5 taon mula nang siya'y 20. Tumango si So at sinabing oo. Dagdag pa ni So, inakala niyang magkasing edad lang si Yanshun at ang batang patriarka, at pabirong tinanong kung siya ay magiging 20 rin pagkalipas ng 5 taon. Hindi kaagad nakasagot si Yanshun, dahilan para magtaka sina Wong at Soon. Ilang sandali pa'y nagpakalma siya at sinabing tama ang hinala ni So. Paglipas nito, ipinakita ang grupo ni Yanshun na papasok sa huho. Binati nila ang 2 bantay na nasa pintuan. Isa sa mga ito ang nagtanong kung sila ay naroon para sa Dragon Phoenix Summit. Magalang na nagpakilala si Yanshun bilang si Gogwo mula sa Truth-Seeking Sect. Hindi natuwa si Wong nang marinig muli ang pangalan ng kanilang huwad na sekta. Sinaliksik ng mga bantay ang listahan at humingi ng paumanhin sa kanila. Ipinaliwanag ng lalaking may balbas na hindi raw gaganapin ang Dragon Phoenix Summit sa kanilang pag-aari ngayong taon.
May nangyaring seryosong problema sa pangunahing punong tanggapan ng kanilang angkan, kaya inilipat ang lugar ng paligsahan. Humingi ito ng pangunawa mula kay Yinshen, samantalang hindi makapaniwala si Wong na hindi na ito gaganapin sa kanilang estate. Sabay lakad ng bantay at sinabi niyang siya ang maghahatid sa kanila patungo sa Lotus Pavilion sa hilagang bahagi ng Hawaii. Habang naglalakad, napansin ni Yinshen na tila kakaiba ang sitwasyon. Alam niyang itinuturing ng mga tao ang Dragon Phoenix Summit bilang isang napakahalagang kaganapan, kaya't inisip niyang may nangyaring hindi kanais-nais sa Namong Clan. Napaisip siya kung posibleng inatake ito ng 13 Skies. Pagdating nila sa itinakdang lugar, ipinaalam ng bantay na maaari silang magpahinga sa mga kalapit na bahay panuluyan kapag binanggit nila ang pangalan ng Namong Clan. Iminungkahi rin itong samantalahin nila ang pagkakataon upang makabuo ng magagandang koneksyon. Matapos itong sabihin, umalis na ang bantay. Ngunit pag-alis pa lamang nito, bigla nilang narinig ang isang malakas na tunog mula sa loob ng pavilion. Agad na nagtakbuhan sina Yinshen at ang kanyang mga kasama papasok. Sa loob, nakita nila ang iba't ibang mandirigma na nanunood ng isang labanan sa entablado. Dalawang batang mandirigma ang nagbabanggaan, at napagtanto ni Yinshen na sila ang susunod na henerasyon ng mga dakilang guro ng sining pandigma. Narinig nilang pinag-uusapan ng dalawang tagapanood ang mandirigmang si Yu Haiyan mula sa Mount Hua, na sinasabing may malalim na kasanayan sa pakikipaglaban. Ayon sa isa, uminom daw ito ng plum blossom pill, ngunit babala ng isa pa, delikado pa rin yun dahil tila nagwawala ang mga mata ng Supreme Flame Dragon. Tinawag ng Flame Dragon si Haiyan na isang walang kakayahang mandirigma at tinanong kung iyon na ba ang kanyang buong galing. Bagaman nasesalag ni Haiyan ang mga atake, tuloy-tuloy pa rin siyang nadidiin. Ramdam ng mga nanunood na sumusobra na ang Flame Dragon, at nagpa siya ang isa na tatawagan na ang mga opisyal ng paligsahan. Ngunit bago pa man ito magawa, lumakad palabas si Yinshen at tumalon sa ibabaw ng lawa na naghihiwalay sa kanya at ng entablado. Tumapag siya sa tabi ng dalawang naglalaban. Agad na napalingon ang Supreme Flame Dragon nang maramdaman ang presensya ni Yinshen. Nanlaki ang mga mata ni Haiyan nang makita ang binata. Tiningnan siya ng Supreme Flame Dragon nang may paghamak at tinawag siyang, walang kwentang bata. Tinanong nito kung ano ang ginagawa niya roon, sabay inundayan ng matinding atake ng espada si Haiyan, isang atakeng puno ng kapangyarihan at galit. Hindi nagawa ng batang lalaki na harangin ang atake. Tumilapon siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Muling nagtipo ng enerhiya ang Supreme Flame Dragon sa kanyang kamay at agad na tumarak ng suntok kay Yinshen. Ngunit maingat na iniiwas ni Yinshen ang kamay ng kalaban at agad na sinunggaban ang kanyang braso. Kahit hindi siya kasing lakas ng batang patriarka, naunawaan ni Yinshen na maaari siyang lumaban ng patas basta't mababasa niya ang direksyon ng mga atake nito. Ginamit ni Yinshen ang limit releasing technique upang palayain ang buong enerhiya ng kanyang katawan. Inipon niya ito sa kanyang palad at ginamit upang lalong higpitan ang pagkakahawak sa braso ng kalaban. Nabigla ang Supreme Flame Dragon sa lakas ng puwersang iyon. Nakatakas man siya mula sa pagkakahawak ni Yinshen, nagtamo naman siya ng matinding pinsala. Sa malamig na tinig, sinabi ni Yinshen na hindi siya katulad ng lalaki. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang palad at sinabing tila medyo mabagal umintindi ang batang patriarka.